Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Tara, pag-usapan natin itong naging pasabog ni Congressman Duke Frasco. No? Well, we never saw this coming. Sobrang nakakagulo to. Na hindi siya pumirma sa manifesto na suportahan itong si Tambaluslos. At dito mo makikita guys, no? Na talagang merong pangbubuling nagaganap sa loob ng House of Representatives. Ano nga guys, no? So, just few days ago, napakita natin, palakayin natin guys, no? Just few days ago, meron tayong nabasa, no? Coming from, I think it's Daily Tribune. Sabi dito, Cebuano Solons refuses to sign manifesto to support Romualdez. Just in, Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco is reportedly among the lawmakers, take note of this guys, among the lawmakers who have declined to sign the manifesto supporting the continued speakership of later Representative Ferdinand Martin Romualdez for the 20th Congress. While no official explanation has been issued, sources say growing discontent is simmering within the House, particularly among lawmakers from Visayas and Mindanao. Representative Frasco's office has not issued an official statement but has assured the media that the Deputy Speaker will release one of this in the coming days. Wala pa guys, ilang araw no, nang lumabas ito. Wala pa ilang araw. Okay? Meron nilabas, okay, ang partido kung saan, no, kabilang itong si Congressman Frasco. Anong sabi dito guys? Just in. National and NUP, National Unity Party President and Camarines Sur, Representative El Rey Villaperde says, the party has expelled Cebu Duke Frasco for supposedly contravening its position on the House Speaker Martin Romualdez speakership. Ito minsan yung hindi nakakatuwa no sa pag nasa political party ka, no? As you can see here, in-expel si Representative Duke Frasco. For what? Dahil hindi niya pinirmahan ang manifesto, dahil ayaw niya nang suportahan ang pamamalakad ni Romualdez, no, ni Tambaluslos. So, hindi siya pwede. Di ba? May pagdidikta bang nangyayari dito? In an interview with the Inquirer, Villaperde said that the decision to expel Frasco did not come lightly. Says he and the party were surprised about Frasco's sudden stance not to sign the manifesto when the decision to support Romualdez was made by the party almost a month ago. So, mas mabuti na lang, mas maganda na lang siguro na ikaw ay isang independent. No? Kung ikaw dapat madiktahan. Diba? Paano kung ayaw na ni Duke Frasco sa kay Romualdez, no? At gusto pa ng mga kapartido niya. Dapat ba, halimbawa si Duke Frasco ang presidente ng NUP? Yung mga gusto pa kay Romualdez, halimbawa, baliktarin natin ang kwento. Yung mga gusto pang suportahan si Romualdez, dapat niya bang i-expel yun sa NUP? Asan yung demokrasya between them? Diba? We have party discipline, we have party decision, but it does not stop the members from giving contrary views. Ayun naman pala So bakit at the end of the day, i-expel nyo si Duke Frasco? But it doesn't stop the members from giving contrary views. But in this case, it was really surprising for all of us. We didn't hear anything from him. And then he didn't complain. We only read about it in the media. Villaperte also refutes speculation of power struggle in the House in light of the possible contenders
of the speakership's dissenting voices says clear majority still support the continued speakership of Romualdez. Actually, yung pag ano nga ni Villapuerte, ni Doc Frasco, something that is very surprising. Diba? Something that is very surprising. And I'm very sure there's a reason behind that. Pero for him to be expelled, without even him making statement kung bakit ayaw niya, bigla ka na lang i-expel. I think Doc Frasco was already expecting for this to happen. No? Na pag hindi siya pumirma, yan ang gagawin sa kanya ng political party niya. Diba? So dito lang nakikita na natin, okay. So may kanya-kanya kayong stances, may kanya-kanya kayong yung opinion ng isang member ng NUP hindi kayang respetuhin ng mga kasama niya. So all of a sudden tatanggalin na lang si Doc Frasco. Only because hindi niya susuportahan si Tambaluslos. Magkaiba naman ang political party ni Tambaluslos at saka ni Doc Frasco. Diba? Hindi lang yata power struggle ang issue dyan sa loob ng House of Representatives. Meron pang pangbubuli. At least ba binigyan niya due process itong si Doc Frasco to explain himself as to why? Hindi niyo ba pwedeng respetuhin kung ano yung gusto ng tao? So lahat ba nang aayaw? Ito yung supermajority na hindi nakakatuwa eh. Dito natin nakikita that meron ang pambubuling nagaganap din sa inyo sa loob ng House of Representatives. So kung hindi sasangayin, ito na tuloy yung sinasabi, kung i-recall ko, no, yung sinabi ni Doc Frasco, pag hindi ka umanib, no, if I understand it correctly, because he was explaining himself to his kababayan, to his constituents, kung bakit siya pumirma sa ni VP Sara. One of which is, iniisip niya yung budget ng kanyang mga kasama sa loob. Di ba dapat, regardless of your political view, dapat kayo dyan sa loob ng House of Representatives. Wala kayong mga biases, wala kayong political leaning. Kasi the very reason kung bakit kayo nandyan is to represent your constituents. And definitely your constituents has different, views. Marami silang iba. Maraming iba yung gusto nito, iba yung gusto nito, iba yung gusto nito. Nakakalungkot lang to see na may ganitong nangyayari sa House of Representatives. Para tuloy kayong mga gangster dyan, para tuloy kayong mga mafia dyan. Now you have to force people to like something that they don't like anymore. And if they do not agree with you, ito yung gagawin nyo. Alam nyo kung ano lang pinatunayan dito ni Doc Frasco? Pinatunayan niya lang na pag hindi ka umayon, yan ang mangyayari sa inyo. I remember what happened to Kong Marcoleta, which is now senator. Diba? Senator-elect. Ano ginawa kay Senator Marcoleta during his time? Only because he is going against the flow of water, tinanggal siya sa mga committee kung saan siya member. Diba? I don't know guys, I just feel bad for Doc Frasco, no? Na kailangan malagay siya sa ganitong posisyon. Pero one thing na pwede rin natin masabi, na sinasaluduhan natin yung tapang ni Doc Frasco dahil alam niya na pag ginawa niya ang hindi pagpirma sa ni Romualdez, may kapalit yan. And again, ulitin natin, gaya nga din sinabi ni Doc Frasco during his
one of his talks sa kanyang mga constituents, pinatunayan niya lang na totoo yung kanyang sinasabi. That if you do not support the majority, no, things will definitely gonna happen to you. Mawawala ka ng budget, gigipitin ka. In this case, ngayon tinanggal siya sa kanyang partido only because hindi siya susuporta kay Romualdez. No, isa to sa mga bagay na sabihin na lang din natin na sinusuportahan yung mga claims ni Congressman Toby Tiangco. I think this is the first time that I have witnessed this, no, na may mga ganitong pangyayari dyan sa loob ng House of Representatives. Diba? Kaya nga magandang magandang magkaroon ng investigasyon tungkol dyan sa mga insertions na yan. At saka yung siniwalat ni Toby Tiangco. Because definitely, if ma-prove yan, if merong mag-testify dyan against Romualdez, alam na siguro natin kung saan possible mapupunta itong si Tambaluslos sa mga pinagagawa niya sa House of Representatives. Kaya naman mga kongresista dyan, hindi po si Tambaluslos nagluklok sa inyo. Hindi po siya. Ang taong bayan ang nagluklok sa inyo. So you have to stand firm on your ground. If you don't like Tambaluslos to be your House Speaker, abay palitan niyo na. Alam niyo kung ano yung, ito yung possible na nakikita kung pwedeng mangyari by 2028, no? Kung sakali man si VP Sara ang maging presidente by 2028, I think one of the things na gagawin niya is paimbestigahan ang karamihan sa mga congressman pagdating sa mga naging insertions. Lalo-lalo na sa di umano, sinasabi ni Congressman Toby Tiangco at ng ibang kongresista na pag hindi ka pumirma sa impeachment, wala kang budget, wala kang ganito, wala kang ganyan. Again, we're just relying kung ano yung sinabi ni Congressman Toby Tiangco. Nakapalit ng pirma ay may pangakong budget. Diba? So if we're going to compile, no, yung mga pronouncement ng ibang kongresista explaining themselves, kasi nagalit sa kanila ang mga tao eh. Diba? Nagalit sa kanila yung mga tao. Kaya nga sana, kung totoo man yung kumakalat na kesyo may kapalit daw ang pirma. Kung ako kay Congressman Toby Tiangco, i-call mo yung challenge ni Senator Amy Marcos. Na kung totoo man yung sinasabi mo na may kinalaman sa may bribery nangyari sa pagpapirma ng impeachment ni VP Sara, no? Magiging very instrumental ka, Congressman Toby Tiangco. Magiging instrumental ka. Kung sasama pa si Doc Frasco, edi mas maganda. Kung meron pang aanib sa inyo, edi mas maganda. Kasi darating ang araw na matatapos ang reign ni Tambaluslos, and definitely, baka pati kayo lahat dyan sa loob ng House of Representatives, madamay sa mga pinagagawa ni Romualdez. Kayo din ang kawawa. Diba? So kung kaya nyo tumayo at tumindig para sa inyong mga sarili at sa inyong mga constituents, abay, gawin nyo na as early as now. Because again, people are watching. Ninoobserbahan kayo. Kung may mga nakalusot na mga alagad, no, mga tuta ni Tambaluslos, by 2028 sigurado yan. Diba? Ilan sa mga aso niya. Ilan sa mga
mga alipores niya, no? Eh, mga sinampahan ng kaso, hindi na natin i-enumerate yun. Alam na natin kung sino-sino sila, di ba? So, clearly, there's really something going on sa loob ng House of Representatives. At sana manindigan yung karamihan sa kanila na dapat tapusin na yung paggagamit sa kanila ni Romualdez para pabagsakin ng mga Duterte dahil maniwala kayo sa hindi. It's not a win-win situation for you, guys. Yung iba sa inyo nakatikim na ng Duterte effect. Diba? Kaya dapat as early as now, mag-isip na kayo, mag-desisyon na kayo, gawin nyo na kung ano yung tama. Yan ang makakapagsalba sa inyo sa inyong political career. Otherwise, baka sabihin niya rin yung sinabi ni Congressman Dan Fernandez. You know, the end is near.